naman ng huling bahagi ng unit number 2, ito ay pumapatungkol sa artikulo. Mamaya meron kayong gagawin. Ano po? Na kung saan kayo po ay magsusuri ng artikulo. Ano? So, ang artikulo sa Ingles ay mas kilala natin sa tawag na article. Kung paano po ito ginagawa sa Ingles, ganun din ang paraan ng pagsasagawa dito sa Filipino. Ano po? Ngayon, alamin natin ang kahulugan ng artikulo. Sinasabi na ang artikulo ay isang seksyon na naglalaman ng impormasyon, kagaya ng mga sanaysay, talumpati, um, abstract, mga pananaliksik. Ang artikulo, ito ay isang gawaing pasulat na kung saan ito ay naglalaman ng impormasyon na kapupulutan ng mga mambabasa. Sa artikulo, maaari po itong may magkakaiba na paksa. Nakadepende sa manunulat kung ano ang paksa na gusto niyang talakayin sa artikulo na kanyang isinusulat. Sinasabi din na ang artikulo kung minsan ay may disenyo at kung minsan naman ay walang disenyo. Paano po ba natin masasabi na ang isang artikulo ay may disenyo o kung ito po ay walang disenyo? Tandaan nyo po, kapag ang isang artikulo ay may disenyo, kapag ito'y inyong binasa, nag-iiwan ito ng tanong sa inyong isipan at sa huling bahagi ng artikulo, doon nyo pa lamang malalaman kung bakit ganoon ang naging pamagat at nilalaman ng artikulo na inyong binasa. Sa madaling sabi po, hinahayaan kayo ng manunulat na mag-isip at magtanong sa inyong mga isipan o bumuo ng tanong sa inyong mga isipan dahil ang napili niyang artikulo ay may disenyo. Samantalang, kapag ang isang artikulo naman ay walang disenyo, ibig sabihin, ganito po yan, sa unang talata pa lamang, alam na ninyo kung bakit ganon ang pamagat at nilalaman o lalamanin ng artikulo kasi simple at direkta ang impormasyon. Naintindihan po kung paano matutukoy kapag ang isang artikulo ay may disenyo at kapag ito ay walang disenyo. Naintindihan ninyo? Opo. 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 Gusto ko. Okay, so ang mga artikulo ay kalimitan makikita sa mga magazine, sa dyaryo, sa internet o kahit na anong uri pa ng publikasyon. Marami sa mga artikulo ay ipinapublish pero ngayon natutunan na ng tao na ang paraan ng pagpapublish dito ay hindi yung paraan na ito ay isinusulat o di kaya ito ay ipiniprint. Natutunan na po ng tao yung tinatawag na flat form na kung saan doon na lamang sila sulat ng mga impormasyon tungkol sa paksa na napili nila sa artikulo. Next naman, nakakasunod ka po kayo, malinaw ako dahil mahina ang internet, baka mamaya ako'y putol-putol, sasabihan ninyo ako, malinaw ka po yun. Malinaw po. Okay, next, dumako naman tayo sa tatlong bahagi ng artikulo. Una, ang isang artikulo po ay may titulo or pamagat. Dahil doon natin malalaman sa pamagat kung tungkol saan yung artikulo na ating babasahin. Ikalawang bahagi ay ang katawan o gitnang bahagi. Kung inyo pong mapapansin, wala pong panimula, wala pong introduction, sapagkat sa unang talata pa lamang, isinasaad na doon ang mga impormasyon na gustong sabihin ng manunulat. Nga lamang po, may exemption dito kung ang napili naman ay may disenyo. Syempre, ang iiwanan mo na doon ay tanong. At ang huli naman po ay pangwakas na bahagi. Sa pangwakas na bahagi po, ibinubuod naman ng author o ng manunulat ang nilalaman ng artikulo na kanya pong binasa. Next. Narito po ang mga dapat ninyong tandaan
kapag kayo ay sumulat ng isang artikulo. Una, isaad ang pinakamahalagang detalye ng artikulo sa unang talata. Ibig sabihin, sa unang talata pa lamang, kinakailangan mailahad ninyo doon ang mahalagang impormasyon na gusto ninyong sabihin tungkol sa paksa na inyong napili. Ano po? Next. Sabi ko po sa inyo kanina doon sa introduction at meaning ng artikulo, ang artikulo po ay may iba't ibang paksa. Nakadepende po ito sa manunulat. So, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat ninyong pagtuunan ng pansin kapag ang susulatin ninyo ay tungkol sa tao, bagay, pook, pangyayari, ano po. So, ang una, kapag ang paksa na inyong napili ay tungkol sa tao, kinakailangan daw na kayo ay magtuon kung saang larangan siya naging tanyag. Ano, ibig sabihin, ang inyong bibigyang pansin ay kung saang larangan kilala ang taong iyon. For example, ako ay isang manunulat ng artikulo. Ang napili kong paksa ng aking artikulo ay si Mr. Zorilla. Ngayon, kilala ko si Mr. Zorilla bilang isang basketball player. Ay di, ang ilalagay ko diyan ay yung kagalingan ni Mr. Zorilla sa pagbabasketball at bakit siya naging tanyag sa usaping iyon. Pwedeng ikwento ang kanyang buhay. Ano po, uulitin ko kapag tao ang paksa kung saan siyang larangan kilala, ay di doon kayo magbibigay ng focus. Ano po? Next, ngayon naman, kung higil sa pook. Kung tungkol naman sa pook o lugar ang inyong mapipili, isaad ang katangian kung hindi naman ay ang kahalagahan ng lugar na iyon. Alam naman po natin na ang bawat lugar sa ating bansa, lalo't higit yung mga tourist spot, lahat po ng mga ito ay mayroon ng kasaysayan at mayroon na ding artikulo. Pero meron pong pagkakataon na meron palang magagandang lugar na ngayon lamang nadidiskubre. So, maaari pong iyon ang maging paksa ng inyong artikulo para marami ang tumangkilik at bumasa rito. Ganoon din, marami ang makakaalam tungkol sa lugar na iyon. Ano po? Next. Kung higil naman sa bagay, kung tungkol daw sa bagay ang inyong mapipili, ilarawan ang kahalagahan sa unang talata. Ibig sabihin, sa unang talata pa lamang, ilalarawan nyo na doon kung bakit mahalaga ang bagay na iyon. For example, isa kang manunulat. Ngayon, ang naisip mo ay yung iyong ballpen. Yung ballpen mo na yon ang iyong paksa. At pinamagatan mo itong pluma, for example. Kaya yung ballpen na iyon ang iyong napili dahil mahalaga ito sa iyo. Sapagkat kapag nakuha ka ng exam, kahit anong hirap man ito at di ka nakapag-aral, napasa ka kapag yung ballpen na iyon ang iyong ginagamit. Ano po, pero lagi po nating isaisip sa pagsulat ng artikulo, dapat po makatotohanan po ang ilalagay, hindi gawa-gawa laang. Ano ha? Next. Naintindihan ninyo aring unang part, malinaw po. Kung naintindihan, baka naman yung simbolong puso ay maaaring pindutin. Kung may tanong, paglilinaw, mag-raise hand po kayo. Okay, malinaw. Next. Kung higil naman sa pangyayari, kung tungkol naman daw sa pangyayari, ang inyong mapipiling paksa. Ma'am, ano yung pangyayari? Sa madaling sabi po, mas kilala po natin ito sa karanasan. Ano po? Ang bawat tao ay mayroong sarili-sariling karanasan. Kaya nga bawat tao ay mayroong kwento. Ano ang ilalagay doon sa karanasan o pangyayari? Ilalagay ninyo doon kung ano ang naganap. Ano ba ang naranasan ninyo? Sunod ninyo ilalagay sino ang mga taong kasama ninyo doon sa karanasan na iyon o doon sa pangyayaring iyon. Sa huli, ilalagay ninyo saan naganap ang pangyayari or karanasan na iyon. Ano po? Ating pong balikan, noon pong
kayo ay nasa elementarya at sekundarya nung kayo high school at elementary, diga po, pag mahabang panahon na nawalan ng pasok, pagbalik ninyo ng school, agad kayo ay pagsusulatin ng inyong teacher kung ano ang ginawa ninyo nung bakasyon. Ano po, isang palatandaan po yun na kayo bilang isang individual ay utay-utay ng sumusulat ng artikulo sa pamamagitan ng ibinabahagi ninyo kung ano yung naranasan ninyo nung mahabang panahon na nawalan po ng pasok dahil bakasyon. Naranasan nyo gayon o ako raang ang nakaranas? Kung naranasan, puso nga po kung naranasan at nakaka-relate sa aking sinasabi. Ayan, mukha namang naranasan nga ng lahat. Next, kung higil naman sa hayop o halaman. Kung tungkol sa hayop o halaman ang inyong mapipiling artikulo, aalamin ninyo kung saan nanggaling ang mga katawagan sa pangalan ng mga hayop at halaman na iyon. Aalamin din ninyo kung ano ang gamit nito, paano ninyo ito ipapakilala. Ano po? Yon. Next. Kung tungkol naman sa organisasyon ng inyong mapipiling paksa, ilalarawan ninyo doon kung saang larangan kilala ang kanilang pangkat. For example, ang KWF, saang kilala yun? Di sa wika, sa pagtatanggol sa wika. Ano po? Next, laging isaisip ang balangkas ng proyektong akda. Ma'am, ano ga po yung balangkas ng proyektong akda na inyong tinutukoy diyan? Ay di yung pagsusulatan po ng inyong artikulo. Tandaan nyo po, kahit anong ganda ng nilalaman ng iyong artikulo, pero kung ang sulat mo at ang pinagligyan nito ay kakadumi naman, hindi ito pagbibigyang tuon ng mambabasa. Ibig sabihin lamang, dapat responsable tayo kapag tayo ay susulat, lalo na ng pagpapakita ng balangkas. Opo, ma'am. Panig po. Natapos ga natin ito. Narinig nyo to. Aring dun sa gawing tiyak. Hello? Hindi po. Hello po. Naririnig po ako. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo, narinig po kayo. Kaya namang daw. Kaya namang damot ng internet. Hindi man lang ako makakonect. Hello, 2205. Naririnig nyo ga po ang Ma'am Joy? Rinig Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Ayan, naririnig pala. Oh, wait lang, loading ang PowerPoint. Kaya namang nangyari ito sa aking buhay. Hindi makakonect. Wait lang ha, 2205 at mahina talaga ang connection. Yan na, nandyan na.
Nakikita nyo na ang PPT? Hindi pa po. Wala pa rin po, ma'am. Hindi pa. Siya, hintay muna. At loading. Yan na. Ayan na po. Ayan na po. Okay. Ariga pong part na ari ay natapos. Aring naka-highlight. Natapos ko. Narinig ninyo? Naintindihan? Malinaw? Areng? Last Hindi part? po. Doon po Hindi sa po. balangkas, ma'am. Diyan po, Hindi kasi na. po kayo na ano. Diyan po kayo naputol. Sa balangkas. Opo. Okay. So, balikan natin. Okay po. So, balikan po natin. Sabi din po dito, sa pagsulat po ng artikulo, lagi po nating isaisip ang balangkas ng proyektong akda. Ang tinutukoy po doon na balangkas ng proyektong akda ay yung paglalagyan ng artikulo na inyong ginawa. Ibig sabihin, yun pong paraan ng inyong pong pagkakasulat. Ano? Dahil lagi nyo pong tatandaan, kahit anong ganda ng artikulo na inyong ginawa, kung hindi naman po malinis at kaaya-aya ang pinaglagyan ninyo nito, hindi rin po mambabasa. Ano po? Next. Ari pong aring laging isa alang ay ano po at ng sinasabi ko sa inyo kanina na ah, 05 pakinig ako. Opo, ma'am. Yes po. Okay po. Ipagpatuloy po natin. Natapos bang, okay po. Natapos ko po bang ipaliwanag yung balangkas ng proyektong akda? Okay na po yon, malinaw po yun sa inyo. Kung malinaw po, pa-heart po ako. Kung hindi naman po malinaw, ay di hindi. Siya. Miss De Castro. Miss De Castro. Yes po, ma'am. Natapos ko ga yung balangkas ng proyektong akda. Natapos niyo po, ma'am, pero nagpuputol-putol po kayo. Putol-putol ako. Huh. Wait lang.
Okay. Malinaw po ang aking boses. 2205. Opo, ma'am. Opo. Okay, next question. Natapos ko po bang talakayin yung balangkas ng proyektong akda? Malinaw po ba yon? Opo, ma'am. Opo, okay. So, nandito na tayo sa huling dalawa. Kagaya ng sinabi ko po kanina, ito pong huling dalawa ay magkatulad lamang. Bakit? Sinasabi lang po na kapag tayo ay gagawa ng isang artikulo, dapat tiyak ang mga detalye na ating ilalagay doon. Sa madali pong sabi, dapat makatotohanan. Ano po, hindi puro gawa-gawa lamang. Dahil nga po artikulo ito at ang mga paksa naman ng artikulo kung inyong makikita ay halos dapat lagyan ng makatotohanang impormasyon. Malinaw po? Opo. Opo. Okay, next. Yan, next. Paano magsimulang sumulat ng artikulo? Paano ba tayo magsisimulang gumawa ng artikulo? Una, magbasa ng magbasa. Ma'am, ano hong babasahin? Ay di artikulo po ang inyong babasahin. Ma'am, bakit po? Para alam po ninyo kung paano sumulat ng isang artikulo, kung paano ang forma ng isang artikulo. Pangalawa, manood. Ma'am, anong panonoodin? Ay di mga documentary, mga balita, observation ninyo sa inyong paligid para malaman ninyo kung ano ang napapanahong paksa na maaari ninyong gawan ng artikulo. Pangatlo, kilalanin ang mga manunulat sa lipunan. Dapat may kilala kayong manunulat sa lipunan ha. Bakit? Dahil kinakailangan ninyong lagyan ng sanggunian ang inyong artikulo. Kung wala kayong kilalang author, paano kayo maglalagay ng sanggunian diyan at paano magiging katanggap-tanggap ang mga impormasyon na inyong ilalagay? Ano po? Next, magkaroon ng inspirasyon. Dapat may inspirasyon kayo sa pagsulat. Ano po? Pwedeng kaibigan, pwedeng magulang, ano po, pamilya, para ma-inspired kayong sumulat. At ang huli, makakapag-ensayo kayo sa pagsusulat ng artikulo sa pamamagitan po ng blog. Kung inabot niyo po yung blog na itinatype at isinusulat, so isang paraan yun ng pagpapractice sa pagsulat ng artikulo. Malinaw po ba kung paano magsimulang sumulat ng isang artikulo? Opo, ma'am. Opo. Okay, next. Huli, last na po ito. Awa ng Diyos, makakatapos din. So, ari po ang huli. Paano magsuri ng artikulo? O, dapat pagtuunan ninyo ari ng pansin. Bakit? Kagaya ng sinabi ko kahapon, meron kayong gagawin na performance task. Ito ay ang pagsusuri ng artikulo. O, i-apply ninyo ito mamaya. Una, paano ba nagsuri ng artikulo? Una, pagtukoy ng pamagat ng artikulong binasa. Dapat aalamin ninyo kung bakit ganoon ang ibinigay na pamagat ng author. Ipapaliwanag ninyo kung bakit ganoon ang pamagat. Ilalagay din ang mga patunay kung bakit ninyo nasabi na ganoon ang pamagat na ibinigay. Malinaw? Next. Pangalawa, ibigay ang pangunahing paksa, suliranin, tanong ng pananaliksik. So, ibibigay ninyo, una, pangunahing paksa. O ilalagay ninyo doon ang mga primary information, yung mga pangunahing impormasyon na nagpapaliwanag tungkol sa paksa. Pangalawa, aalamin ninyo kung ano ang suliranin na binanggit sa artikulo na inyong binasa o tunggalian, problema. Pangatlo, tanong ng pananaliksik. Kayo bilang mambabasa ng artikulo ay gagawa ng tanong. Tungkol saan? Tungkol doon sa babasahin ninyong artikulo. Yun po,
Next, ibigay ang tiyak na paksa. Kung dito, pangunahing impormasyon lang, dito, yung pinakapaksa, pinaka-impormasyon ang ilalagay ninyo. Next, ilalagay din ninyo kung paano nagtipon at nagsuri ng datos ang manunulat nung binasa ninyong article. At ang huli, ibubuod po ninyo ang mga pangunahing kaisipan at datos. Malinaw po kung paano nagsusuri ng artikulo. Opo, Opo. malinaw po. Okay, si Rico, nariyan na. Narito po, ma'am. Nagkaroon lang po ng problem ng PLDT. Late. Okay. So, Miss De Castro, ilan kayo lahat? 42 po kaming nasa G-class po. 40? 2 po. Ilan ba kayong lahat? $42 lang kayo? $42 nga. 42 nga kayo. Wait lang. Okay, so bakit ko po naitanong kung ilan po kayo? Sapagkat ang pagsusuri na inyo pong gagawin na artikulo ay by group. Ano po, kahapon sabi ko sa inyo mag-search na kayo ng artikulo. Ano po, ang bawat isa sa inyo magsa-search ng artikulo about wika, about Filipino, about wikang pambansa. Ginawa po ninyo yon 2205. Ginawa po ninyo? Opo, ma'am. Okay, mabuti Opo. naman po kaganon. So, ang inyo pong pagsusuri na gagawin ay groupings. Ano? At kahit ito po ay groupings, kayo po ay magtutulong-tulong. Tapos, ang bawat group dapat magkakaiba ng paksa. Ibig sabihin, ang leader ng group number 1 hanggang 5 ay mag-uusap-usap. Ano po, and kaya kayo ay may sari-sariling ginawa o isinearch na artikulo para may maiambag kayo sa grupo para isa sa pagpipilian yung inyo. Halimbawa, 9 kayo sa group o di 9 yung pagpipilian ninyong topic kung alin doon ang pinakamaganda at pinakamagugustuhan ng lahat. Ano? Naintindihan? Pipili lang ng isa at dapat hindi magkakatulad ang group number 1 hanggang group number 5. Naintindihan ka po yun? 2205. Opo. Okay, so kayo po ay magsusuri ng artikulo. Ang gagamitin nyo pong paraan ng pagsusuri ay kung paano yung paraan ng pagsusuri na atin pong tinalakay kanina. Dapat ito po ay detalyado. Ano po? At bago po ninyo, makinig ha, bago po ninyo i-present ang inyong pagsusuri, dapat ipaliwanag nyo muna sa amin kung ano ang nilalaman ng artikulo na inyong pinili. Ano ho, o inyong binasa. Ano, dahil ipipresent nyo po ito sa klase. Nagkakaintindihan po tayo, 2205. Opo, ma'am. Opo. Yan. Opo. Ang performance task na inyo pong gagawin, yung pagsusuri pong iyan, hindi po ito recorded.
sa ating index card. Hindi po ito kasama sa recorded activity. Ibig sabihin, non-recorded activity po ito. Pero, para hindi sayang ang inyong effort sa pagsasagawa ng pagsusuri, kung sino ang grupo na may pinaka detalyado at kumpletong paraan ng pagsusuri sa artikulo na kanilang binasa ay makakakuha ng additional 5 points para sa midterm examination. Ngayon, kung sino naman ang grupo na hindi kumpleto at hindi detalyado ang pagsusuri na ginawa, kayo po ay makakakuha din ng additional points depende sa pagpipresent at sa pagkakasuri ninyo. Dahil kung ang ginawa ninyong pagsusuri ay basta na, ay hindi ko kayo bibigyan ng additional points. Pero pag ninakita ko nag-effort naman, kulang lang sa details, bibigyan ko po kayo ng additional points. Pumapayag po kayo doon, 2205. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, so mabuti naman po kung gano'n dahil naka-indicate naman po sa syllabus natin yon. Ang mga non-recorded and recorded activities at ang non-recorded activities bibigyan ko po ng additional points at alam ng mga naging estudyante ko na dito na ang additional points na aking ibinibigay ay nagagamit talaga lalo na sa kanilang major examination. Ano po? So, naintindihan po ang instruction tungkol sa artikulo na inyong gagawin sa pagsusuri pala. Naintindihan po. Ulit si ma'am, nawalan po ulit ng Opo, pakinig na po. Ayun daw Rinig pong po. instruction na aking ibinigay sa inyo ay malinaw po tungkol sa pagsusuri na inyong gagawin. Malinaw po lahat, Opo, Malinaw. ma'am. walang Malinaw po. tanong. Ayan, malinaw daw Malinaw lahat. O sige, Mr. Escamillan, Hello po, ma'am. magbigay ka sa akin ng number 1 to 5. 3 po. 3. Yung mga walang index card dito, pag-raisehan nga po. Wag aalisin ang raisehan, di ko sinasabi. Okay, number 3 ang iyong napili, Mr. Escamillan. 1, 2, 3. Mr. Manimtim, nasan ka? Yes po. Ay, ikaw ang leader ng group number 1. Ang iyong members, Lagyes, Late, Tandaan. Ang iyong members ay si Marikina. Tama nga, Marikina nga yun. Ano? Marikina? Yeah, Marikina po. Okay, Marikina. O, pwede ka nang mag-unraise. O, Marikina, Gida, Angeles, Roma Santa, Aguilar, Echage, Manalo, and Motia. Again, yes, Mr. Aguilar, ano yon?
Wala po, wala akong napindot lang po. Ay siya, be careful po at baka ako'y malito, nag-groupings, may mga walang index. Again, Mr. Manimtim, ang iyong kagrupo ay si Marikina, Gida, Angeles, Romasanta, Aguilar, Echage, Manalo, and Mutia. 9 kayo. Nakuha? Yes po, ma'am. Okay. Mr. Manimtim, magbigay ka ng number 1 to 5, mapera sa number 3. 2 po. 2, 1, 2. Mr. Gonzalvo. Yes po. Okay, Mr. Gonzalvo, ikaw ang leader ng group number 2. Ang iyong members ay si Sevilla. Mr. Sevilla, group 2 ka ha. Pwede nang mag-unraise. Yan, Sevilla, Malabanan, Seda, Adonai, Falogme, Esplana, Panopio, and Aguila. Again, Gonsalvo, Sevilla, Malabanan, Seda, Adonai, Falogme, Esplana, Panopio, and Aguila. Nakuha, Mr. Opo, okay Gonsalvo? na po. Okay. Mr. Gonsalvo, magbigay ng number. Mapera sa 3 and 2. Number 1 po. Number 1. Ang number 1 ay si Akinan. Mr. Akinan? Hello po, ma'am. Okay. Ang iyong members ay sina Mr. Gonsalvo. Wait lang ha. Wait lang, Mr. Akinan. Mr. Gonsalvo, 9 kayo. Yes Oy. po. Okay. Mr. Akinan, group number 3 leader. O, itong iyong members. Si Magkamit. Magkamit, number 3 ka. Magkamit, Barola. Hoson. Zorilla. De la Umbria. Monar. And Azucena. Again, Ekinan, Magkamit, Barola, Hoson, Zorilla, De la Umbria, Monar, and Azucena. 8 lang kayo, anak. Nakuha ba, Ekinan? Opo, ma'am. Okay, next. Ekinan, magbigay ng number, mapera sa 1 to 3. 5 po. 5. 1, 2, 3, 4, 5. De Castro. Miss De Castro. Yes po, ma'am. Okay, ikaw ang leader ng group number 4. Ang iyong members ay si Tiberio, Ponce, Batas, Anorico, Escamillan, Alcantara, and Villanueva. Again, De Castro, Tiberio, Ponce, Batas, Anorico, Escamillan, Alcantara, and Villanueva. Nakuha, anak. Apo. Okay, so ang last na hindi nababanggit ay number 4. Ano po? So sa number 4, 1, 2, 3, 4. Okay, Mr. Cardenas. Yes po, ma'am. Ikaw ang leader ng group number 5. Yung mga hindi nabanggit ay group number 5 kayo. Ano po? Ikaw ang leader ha, Cardenas, Iyo si Orhino. Orhino, group number 5 ka. Si Kalingasan, Alvarez, Saking, Montañez, and Biscocho. Sa Sinong wala pang index? Dapat sakto ito eh. Bakit kayo 7?
Sinong walang index sa inyo na hindi pa nag-release? Sino pala ang walang ka-group? Hello, sino ang walang ka-group? Tangin na naging. Cardenas, Kalingasan, Alvarez, Saking, Montañez, and Biscocho. Tsaka si Orhino, 7 lang sila. Sino sa inyo ang walang kagrupo? Sino ang walang kagrupo? Angeles, nabanggit ga kita? Sa akin po yun, ma'am. Sinong walang kagroup? Si Villanueva. Sa akin po si Villanella, ma'am. Sinong walang index day yan? Dat 42 kayo, sa 7 ari. Di 2 9. Dapat 3 8. Si Munar, may kagroup. Yes po. Siya, lahat ay may kagrupo ha. Siguraduhin ninyo. Siya yan, may kagroup lahat. Pwede na kayong magsagawa ng inyong pagsusuri ng artikulo. Kailan ipipresent? Sa Wednesday, sa online nating klase. Ano po? Doon nyo yan ipipresent. Dahil sa face-to-face, panibagong lesson tayo, unit number 3. Siya, kayo ay gumawa na, pwedeng gumamit ng PowerPoint para mas makita namin ang inyong ginawang pagsusuri. Malinaw po ba yon? 2205. Malinaw po. Sino ang may tanong? Clarification? Suggestion? Violent reaction? Diyan? Sino? Sino po? Kapag walang tanong, ay kayo na may mag-smile. Smiley face. Ang pindutin. Ayan. Okay. Hindi ako galit ha. Sadya lang akong garning magsalita. At nakakatuwa ang Manimtim. Anong tanong mo, Manimtim? Gaya niyan. Ma'am, Gaya niyan. Magpapaalam na saka nawala ng internet. Sige nga anak, Mr. Manimtim. ma'am, Ano yung tanong? pag po nag-present, kailangan ka po lahat ay iimik o pwede pong pumili lang po ng members? Hindi, lahat dapat ay iimik. Aba naman anong gagawin ng mga iyan? Magsusuri lang, hindi na nakapagsalita. Sa recitation, hindi na nga matanong. Joke lang. Lahat Sige po. ipag-iimikin. Ano po? Thank you po. Sino pa ang mayroong question, clarification? Hoy, kayo naman ay magtanong sa akin bago pag orasan na pasalasala kayo, husay kayo sa akin. Hoy, tigpa 5 minutes laang ha, para sakto tayong magi-start tayo ng on time. Magche-check ako ng attendance, tigpa 5 minutes lang ang presentation mga anak. Awat habag na. Ano po, kung mapapaikli, lalong magaling at dahil lang ang connection din hindi ko baga alam kung papaano na. Ano ho? Sino ang may question sa inyo? Clarification? Wala. Katipid naman sa reaction ng Toto 05. Kayo nahihiya pa sa akin. Katagal na natin magkakasama. Wag kayong mahiya. Abay, katipid sa reaction. Totoo gahoson. Opo, ma'am. Shy po kami. Shy ga? Hindi uso yun. Paano kayo Nahihiya papasa po kung kayo kami, ma'am. mahihiyain? Nahihiya po kami. Ala, hindi baka po. hindi si Sorelia ang antok, si Agila. Yes. Tingnan mo, guilty ka ngayon, napasalita ka. Siya.
tayo maghiwa-hiwalay na, 8:25 na, may 5 minutes pa kayo para pagplanuhan ang inyong gagawing activity o pagsusuri. Thank you, maraming salamat sa pag-iintay, sa pakikinig kahit nagpuputol-putol si ma'am, 2205. Ingat po kayo. See you next week. Presentation tayo ng pagsusuri na ginawa. Ang may pinakadetalyado +5. Kapag hindi gaanong detailed ang inyong ginawa, di may plus pa rin naman kasi hindi +5. Kapag naman walang kawawaan ang inyong ginawa, aba, ay walang plus iyon. Nananaginip ng gising, ining. So yun lang. Thank you, 2205. See you next week po. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you po.